أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, purihin natin ng Allah. Ang katotohanan ay ihahayag natin sa pamamagitan ng bidyong ito. Marami ang naniniwala na mayroong tunay na Diyos at marami rin ang naghahangad na makuha niya ang katotohanan para siya ay makarating sa kaligtasan. Naniniwala tayo na lahat ay mamamatay at muling mabubuhay at mayroong araw ng paghukom. Kaya ang gusto natin ay marating natin ang kaligtasan upang tayo ay huwag maparusahan. Subalit, paano natin ito magagawa kung ang mga tagapangaral at mga tagapagturo, lahat ito ay nagsasabi na sila ay tama, lahat sila ay nagsasabi na kapag pumasok ka sa kanilang relihiyon, ikaw ay maliligtas. Kaya ang tao ay pipili na lang kung saan niya gugustuhin sapagkat lahat naman ay maliligtas. Ito po ay walang katotohanan sapagkat hindi lahat ay ililigtas. Hindi lahat ay mapupunta ng paraiso sapagkat ang Diyos ay lumikha ng impyerno. Ang ibig sabihin kaya may impyerno sapagkat dito pupunta ang mga tao na hindi sumamba sa tagapaglikha. Pupunta ang mga tao sa impyerno na paggamat sila ay sumasamba ang isip nila ay sumasamba sila sa Diyos at sa puso nila ay sinasamba naman nila ang Diyos, kaya sila ay maliligtas. Yan ay isipan lamang ng mga tao. Ito po at paano natin matitiyak na nasasamba natin yung tunay na Diyos. Sapagkat kung ang sinasamba mo, katulad ng mga unang panahon, ay mga Diyos-Diyosan, paano mo matitiyak na ang sinasamba mo ay yung tunay na Diyos? Kung mapapansin natin at pag-aaralan natin ay marami ang tagapangaral, iba-iba ang katuruan, iba-iba ang Diyos na ipinapakilala, iba-iba ang Diyos na ipinasasamba. Kukuha lang tayo ng guide na ang guide natin ay ang Diyos ay mapanibughuin, ang Diyos ay ayaw niya na tayo ay sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag sinabing Diyos-Diyosan, ibig sabihin nito, kahit ano pa ang nakikita natin itinuturo sa atin na ito ay maganda, datapat hindi naman yun ang tunay, ito po ay pagpapakilala pa rin sa Diyos-Diyosan. Kahit sabihin na ng isang tagapangaral na totoong-totoo na, itong Diyos na itinuturo sa atin, datapat hindi naman siya ang tunay, at wala naman siyang sinasabi na siya nga ang tunay na Diyos, ay lumalagay pa rin siya sa tinatawag na Diyos-Diyosan. Hindi pa rin siya ang tunay na Diyos. Kaya ang pinakamahalaga ay kilalanin natin sino yung tunay na Diyos na dapat natin sambahin para huwag tayong maparusahan, huwag tayong mapahamak, at makatiyak tayo na yung kinikilala nating Diyos, yun nga ang tunay na Diyos. So sino? Paano? Sino ang tunay na Diyos at paano natin siya makikilala? Sa pamamagitan ba ng aklat na tinatawag na Biblia o sa pamamagitan ng aklat na tinatawag na Quran? Pag-aaralan natin itong dalawang aklat na dapat ay nakikita natin ang tama at mali. Ang Biblia ay sinasabing salita ng Diyos, kaya ito yung ginagamit ng mga Kristiyano na sa tuwing mangangaral ay sinasabi nila na ito ay salita ng Diyos na dapat sundin ng mga tao. At ang mga Muslim naman ay nagtuturo at nagsasabi na ang Quran, ito ang puro na salita ng Diyos. Na ito ay isang revelasyon, isang mensahe na ibinigay ng Diyos para sa mga tao. Dapat ganito po ang ating gawing pag-aaral. Pinukuha natin yung mensahe ng Diyos. So, pagka kukunin mo yung mensahe,
Aalamin mo ngayon, yung bang Biblia ang mensahe ng Diyos o ang Quran? Kung mensahe ng Diyos ang Biblia, dapat ito ay mayroong pinagbigyan. At kung ito ay mensahe, sinasabi ng Biblia na siya ay mensahe ng Diyos na ibinibigay para sa mga tao. Subalit, wala pong mga ganito na makikita dito sa aklat na ito, sapagkat ito ay pagpapakita lamang ng isang paghahayag, pagkukwento, pagsasalaysay sa mga nangyari sa unang panahon at sa mga mangyayari sa darating na panahon. Ibig lang sabihin ay walang patunay na ang Diyos ay nagsasalita sa mga tao na sumulat nitong aklat at gumawa ng aklat na ito. Wala pong salaysay ang tagapaglikha. Datapat ang Quran ay mayroon pong salaysay ang tunay na Diyos, mayroon siyang pagpapakilala na siya ang tunay na Diyos, at ito pong Quran ay mensahe na ibinigay sa Propeta Muhammad, sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inuutusan ng tagapaglikha. Kaya kung pagkukunan natin ng dalawang aklat, ang Quran ay mayroong direksyon na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Angel Jibril sa loob ng 23 taon. Nagsasalita ang Diyos, ibibigay sa anghel na si Jibril, at si Angel Jibril ibibigay naman sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliwanag na ang direksyon ng mensahe ng Diyos ay para iparating sa mga tao. Tatapwat ang Biblia ay na-publish ito, nalathala ito, mula pa noong unang panahon, lumabas na ito, subalit walang sino man o isang tao na nagsabi na siya ay isinugo ng Diyos at ang aklat na ito ay binigay upang sundin ng mga tao. Simulat sa Paul, ang aklat na tinatawag na Biblia ay nalathala ito, naging babasahin na ito mula pa noong unang panahon, natapwat wala pong nag-angkin na isang sugo ng Diyos na ibinigay sa kanya ang aklat na ito. Natapat ang Quran nang ito ay nabuo, ay umabot pa muna ang 23 taon sa pamumuno at pangunguna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gitnang silangan sa angkan ng mga Arabo, na ang angkan na ito ay nanggaling sa lahi ni Propeta Abraham. Kaya yung salaysay o yung kasaysayan ay makikita natin na mayroong kabuluhan, sapagkat yung pangako ng Diyos kay Propeta Abraham hanggang sa panahon ngayon ay natutupad, sapagkat sinabi ng Diyos na ako ang magiging Diyos ninyo habang panahon. Sa aking pag-aaral, wala pa nung ako ay nag-Muslim o bumalik sa Islam, ay meron akong natuntun na mensahe na kung ito man ay totoo, ay tinatanggap nating may katotohanan, sapagkat sa salaysay ng nagkwento ay makikita natin ang bakas, makikita natin ang direksyon na ng mangako ang Diyos kay Propeta Abraham ay hanggang ngayon ay natutupad. Ano ang mababasa natin sa kanilang aklat sa Lumang Tipan sa Genesis chapter 17 at ang kanyang mga versikulo ay mula 1. Ganito ang ating matutunghayan. Nang siyang 19 na taon na si Abraham, napakita sa kanya si Yahweh o ang Diyos, at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili. Ito po ay binabasa natin dito sa aklat ng Biblia. Meron kayong Biblia dyan, ang pagkakaroon lamang ito ng konting mga pagkakaiba, sapagkat ito ay bersyon ng Magandang Balita Biblia.
Siyempre, iba yung pagkakasali naman sa iba't ibang version. Kaya dito ay makikita natin na malaking pagkakaiba sa Quran at sa Biblia. Ang Quran, walang version. Walang iba't ibang pagpapakahulugan na katulad ng Biblia. Kaya pag bumasa ka ng Biblia, pag ibang version ang ginamit mo, ay iba yung pananalita. No? So, tutuloy lang natin. Pero yung diwa, nung kukunin natin dito, na ang Diyos ay nagsabi kay Propeta Abraham na siya ang magiging Diyos nito habang panahon. So, yun yung kinukuha lang natin dito. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at mga magiging hari sa kanila. Dito sa kwento na ito ay sinasabi na pararamihin ng Diyos ang lahi ni Propeta Abraham. Kung ating pang magbabasa pa tayo sa mga unahan itong talata na to, ay pinangakuan si Abraham na ang kanyang mga lahi ay sindami ng mga bituin sa langit, sindami ng buhangin sa dagat, sindami ng alikabok sa lupa. Ibig lang sabihin ay talagang totoong napakarami. Magiging mga bansa itong mga lahi ni Propeta Abraham. Kaya naniniwala ako na sa pag-aaral ko na ito ay nakita ko na tama yung lahi ni Propeta Abraham ay ang mga Arabo, na sa lahi na ito ay pinangakuan sila ng Diyos na sinasabi ng Diyos na ako ang magiging Diyos ninyo habang panahon. So tuloy lang tayo sa pagbasa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Maliwanag na pinangakuan ng Diyos si Propeta Abraham na pararamihin ang kanyang lahi. At ang pangako ng Diyos, ako ang magiging Diyos ninyo habang panahon. Hanggang ngayon po yun, sapagkat ang panahon ay patuloy na dumadami, patuloy na sa paglakad ng panahon na wala pa o hindi pa natatapos ang panahon na ito. Kaya yung pangako ng Diyos, kung ating susubaybayan sa aklat na ito na yung nagkwento, ay may katotohanan ito sapagkat mayroong kasaysayan. Na ang kasaysayan ay nasa mga Arabo, sapagkat si Propeta Abraham ay mayroong mga lahi na natutuntun tayo, katulad ni Jesus. Si Jesus, ang kanyang lahi ay galing sa lahi ni Propeta Abraham. Kaya, kung ating pag-aaralan, si Jesus ay nanggaling sa lahi ni Propeta Isaac. At si Propeta Abraham at si Propeta Muhammad naman ay galing sa lahi ni Propeta Ismail. Si Ismail at si Isaac ay kapwa-anak nitong si Propeta Abraham. Kung ating pangliliwanagin, si Abraham ay mayroong naging dalawang asawa na si Sarah at si Hagar. Si Sarah ay naging anak niya si Isaac at si Hagar naman ay naging asawa niya rin at naging anak niya si Ismail. Panganay na anak ni Abraham, si Propeta Ismail. At pangalawang anak niya, si Propeta Isaac. So sa mga naging anak niya na ito, dito nang galing ang mga sugo, mga propeta, katulad nila Moses, si Solomon, si Jonas, si David, si Jesus, at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at marami pang mga iba. Hindi na lang natin mabanggit lahat sila. Datapwat, kung ating kukunin ang mga kasaysayan na ito, lahat sila ng mga naging sugo na binabanggit sa Biblia, sila po ay galing sa lahi ni Propeta Abraham. Pagpapatunay lamang ito na
yung sinasabi ng Diyos na ako ang magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibig lang sabihin, ang Diyos ang naggagabay dito sa mga lahi ni Propeta Abraham para manatili yung pangako ng Diyos na ako ang magiging Diyos ninyo habang panahon. Kaya natupad po ang kasaysayan na ito sa mga Arabo dahil si Jesus ay binata, walang asawa, walang anak. Kaya kung si Jesus ang pagkukunan natin ay mapuputol yung pangako ng Diyos sa lahi ni Propeta Abraham. Tatapad sa lahi ni Propeta Abraham na pinanggalingan niya sa Propeta Ismail. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanggaling din sa lahi ni Propeta Ismail na anak ni Propeta Abraham. Kaya yung pangako ng Diyos ay tuloy-tuloy. Kaya yung mga Arabo na nanggaling sa lahi ni Propeta Abraham, sila po yung patuloy na kumikilala sa tunay na Diyos. Bakit? Sapagat yung Diyos na kanilang kinikilala ay walang kamuka, walang katulad, nag-iisa lang. Hindi katulad ngayon na ang Diyos ay itinutulad na sa nilikha. Katulad na rin sa mga nilikha. Anong katunayan? Pag-aralan natin yung Diyos na kanilang itinuturo. Yung Diyos na kanilang ipinapakilala ay Ama. Yung iba naman ay Anak. Yung iba naman ay Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Lahat ng mga ito ay mga Diyos-Diyusan. Hindi tunay na Diyos sapagkat ang tunay na Diyos ay simula pa noong unang panahon sa kwento rin ng kanilang aklat sa lumang tipan na ang Diyos ay walang kamuka, walang katulad. Bakit? May katulad ba yung Ama? Mayroon. Mayroon sa tao niyan dahil karamihan sa mga tao kapag yung kanilang tatay ay tinatawag nilang ama. Kaya magiging magulo sa isip mo na dalawa yung ama mo. Mayroong ama na nasa langit at mayroong ama sa lupa. So may kamuka. Ano pang isang kapintasan kapag ang Diyos ay ama? Siya po ay mayroong anak. At ang Diyos na may anak ay magiging Diyos ang kanyang anak sapagkat iyon ay anak ng Diyos. Kung ikaw ay tao na may anak, ang anak mo ay hindi hayop, hindi ibon, hindi isda, kundi tao rin. Kaya kung ano ang isang kalagayan ng isang nilikha ay hindi dapat maitulad sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay walang kamuka, walang katulad. Yan yung ating kinukuha na mga katangian na dapat ay nakikita natin at nalalaman natin na ang katangian ng tunay na Diyos ay hindi dapat katangian ng tao. Magkaiba po ang Diyos at magkaiba ang tao sapagkat yung Diyos ay tagapaglikha at ang mga tao ay nilikha. Kaya kung kukunin natin yung tunay na mga katotohanan, ito po ay manggagaling sa mga katuruan. Katuruan na dapat ay alam natin na ito ay galing sa tagapaglikha. Kaya matatama ang ating paniniwala kung ang ating sinusunod ay nanggagaling sa tagapaglikha. So paano natin ngayon matitiyak at malalaman na ang ating sinusunod ay galing sa tagapaglikha? Katulad po ng ating pagsasabi kanina pa na doon sa dalawang aklat na ating susundin, dapat ay nagiging maliwanag sa atin. Biblia ba o Quran ang dapat nating sundin? Maliwanag na ang dapat nating sundin ay ang Quran at hindi ang Biblia. Bakit? Sapagkat ang Quran ay revelasyon. Ang Quran ay mensahe ng ating tagapaglikha. Ang Quran ay sinilita ng Diyos na ibinigay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para igabay sa mga tao, para iparating sa mga tao, hindi lamang sa mga Arabo, hindi lamang sa mga nasa gitnang silangan, kundi sa lahat ng tao sa buong daigdig. So yan ang mensahe, yan ang revelasyon, yan ang kagustuhan ng ating tagapaglikha sapagkat ito po ay ibinibigay na gabay para sa ating mga tao. At dito
sulat ang lahat ng kagustuhan ng ating tagapaglikha. At narito rin ang sulat at mensahe kung ano ang tunay na kalagayan ng ating tagapaglikha at kung sino yung lumikha sa ating lahat. Na ang lahat ng ito ay pagpapakilala ng Allah na siya ang tunay na Diyos at wala ng ibang Diyos maliban sa Kanya, na siya ang nagpahayag nito na sinabi niya, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. So, ang pagpapakilala ng tunay na Diyos na siya ay nagsasabi na siya ang Allah, walang ibang Diyos maliban sa Kanya, siya lamang ang tunay na Diyos, wala nang iba pa. At naguutos siya na dapat natin siyang sambahin at magtatag tayo ng pagdarasal o pagsamba bilang pag-alaala sa Kanya. Yan ang mensahe. Sa Biblia ay wala pong ganitong mga kapahayagan na sinasabi ng Ama na siya ang tunay na Diyos o kaya ay sinasabi ng Anak na siya ang tunay na Diyos o kaya ay sinasabi ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo na silang tatlo ay naging isa at sila ang dapat sambahin. Walang mga ganitong mensahe na mababasa sa kanilang aklat sapagkat wala namang sinabi ang mga ito na kinikilala nilang Diyos sapagkat hindi rin sila isinugo, hindi rin sila inutusan ng tagapaglikha. Kaya ang dapat nating sundin ay ang Quran kung gusto natin ang katotohanan. At inaanyayahan po namin kayo na patuloy kayong mag-aral at magsiyasat sa mga aral na itinuturo sa Islam. Yan po ang aming paanyaya, nawa ay maghatid ito sa atin sa katotohanan, maghatid ito sa atin upang tayo ay maligtas at huwag tayong maparusahan pagdating ng araw ng pag-hukom. Isang magandang araw po sa inyong lahat.